APP IA4, Quarter 4, Week 7. Para sa nilalaman, pagbuo ng malikhaing proyekto mula sa recyclable materials. Hakbang sa pagkalap ng mga materyales, paghahanda ng mga kasangkapan, hakbang sa pagbuo ng proyekto. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang pagre-recycle? Bakit mahalaga ang pagre-recycle? Magbigay ng mga recycled materials na maaaring gamitin sa paggawa ng produkto. Magbigay ng mga kasangkapan na kinakailangan sa pagbuo ng proyekto. Ang pagbuo ng produkto mula sa recyclable materials ay may maraming kahalagahan para sa kapaligiran, ekonomiya at lipunan. Sa pamamagitan ng paggamit ng recyclable materials sa paggawa ng mga bagong produkto, nababawasan ang dami ng basura na napupunta sa mga landfill at incinerator na tumutulong sa pag-iwas sa polusyon ng lupa at tubig. Ang paggamit ng recycled materials ay nakakatulong sa pagpapanatili ng mga likas na yaman tulad ng mga puno, mineral at tubig dahil hindi na kailangan kumuha ng bagong materyales. Ang pagbuo ng produkto mula sa recyclable materials ay mahalaga sa pagtataguyod ng isang sustainable na ekonomiya at lipunan. Ito ay nakakatulong sa pangangalaga sa kalikasan, paglikha ng mga trabaho, pagtitipid ng enerhiya at pagbawas ng polusyon. Sa pamamagitan ng pagtaguyod ng mga praktikal na pagre-recycle at paggamit ng recycled materials, maaari tayong mag-ambag sa pagbuo ng isang mas malinis, mas ligtas at mas matatag na mundo para sa mga susunod na henerasyon. Sa araling ito, kayo ay matututo sa paggawa ng plano at pagbuo ng recycled na produkto. Pamantayan, alamin natin ang kahulugan ng mga sumusunod na salita upang mas lalo nating maunawaan ang aralin ngayong araw. Plano. Ito ay isang detalyadong paghahanda para sa mga bagay na gustong mangyari o maganap. Proyekto. Isang gawain o trabaho na gustong isakatuparan. Produkto. Ito ang nalikha na resulta ng paggawa mula sa mga materyales. Recycle. Ang pagre-recycle ay isang proseso ng pagkolekta, pagproseso, at muling paggamit ng mga materyales mula sa mga itinapon na produkto upang makalikha ng mga bagong produkto. Anong mga produkto kaya ang maaaring malikha mula sa mga recyclable materials na nasa larawan? Narito ang mga larawan: dyaryo, babasaging bote, plastik na bote, lata, at kahon o karton. Sa pamamagitan ng paggamit ng recyclable materials sa paggawa ng mga bagong produkto, nababawasan ang dami ng basura na napupunta sa mga kanal, ilog, dagat at tambakan ng basura na nakakatulong sa pag-iwas sa polusyon ng hangin, lupa at tubig. Pagre-recycle. Narito ang mga hakbang sa pagkalap ng mga materyales. Ang mga sumusunod ay mga hakbang na kinakailangang gawin upang mabilis na makapagkalap ng mga recyclable materials.
Una, pangongolekta. Ang mga kinakailangang materyales ay maaaring makalap sa mga sumusunod na lugar. Loob ng bahay, sa kapitbahay, sa daan o paligid, sa basurahan. Pangalawa, pagsisegregate. Ang hakbang na ito ay pagpili ng mga nakolektang recyclable materials na nasa maayos na kondisyon o maaari pang gamitin. Pangatlo, paglilinis. Ang mga napiling recyclable materials ay lilinisin o huhugasan upang maayos at malinis itong magamit sa isang proyekto. B. Paghahanda ng mga kasangkapan. Suriin ang mga kasangkapan kung ligtas pa silang gamitin. Subukan ang mga kasangkapan kung maayos pa silang magagamit. Hakbang sa pagbuo ng proyekto. Una, pangalan ng proyekto. Isinasaad dito ang pangalan ng proyektong gagawin. Halimbawa, parol na yari sa plastic bottle, alkansya na yari sa lata, at iba pa. Layunin sa paggawa, isinasaad dito ang mga dahilan kung bakit gagawin ang isang proyekto. Halimbawa, upang makagawa ng parol mula sa mga plastic bottles na nakakalat sa kapaligiran. Mga materyales na gagamitin. Ito ay mga kakailanganing materyales upang magawa ang proyekto. Ang mga halimbawa nito ay mga recycled plastic, bottles, lata, karton, bote, at iba pa. Mga kasangkapang gagamitin. Ito ay mga kasangkapang gagamitin upang mapabilis ang paggawa ng proyekto. Ang mga halimbawa nito ay gunting, ruler, cutter, at iba pa. Guhit o krokis ng proyekto. Sa bahaging ito, iguguhit ang kabuoang larawan ng proyekto. Ito ang magiging modelo habang ginagawa ang proyekto. Dito rin nakalagay ang mga sukat at iba pang detalye na makatutulong sa paggawa ng proyekto. Pamamaraan sa paggawa. Dito nakatala ng sunod-sunod na hakbang sa paggawa ng proyekto mula sa una hanggang sa matapos ito. Plano ng proyekto. Halimbawa ng isang plano ng proyekto. Pangalan ng proyekto, alkansyang lata. Layunin, nakagagawa ng alkansya na gawa sa recycled lata. Nakagagamit ng tamang kagamitan sa paggawa ng alkansyang lata. Nasusunod ang tamang hakbang sa paggawa ng proyekto. Narito ang krokis naman ng proyekto. Recycled na lata, papel, pangkulay, gunting. Kasangkapang gagamitin, gunting, cutter. Mga hakbang sa pagbuo ng proyekto. Hugasan ang lata na gagamitin. Sabuning mabuti ang labas. Lagyan ng butas sa itaas o ibabaw ng lata kung saan kasya ang bariyang 5 piso at 10 piso. Hugasan din ang loob nito sa pamamagitan ng paglagay ng butas sa itaas na bahagi ng lata. Patuyuin ang lata. Pahiran ng padikit ang palibot ng lata. Idikit ang puting papel, patuyuin at gupitin ng sobrang puting papel at patuyuin. Lagyan ng disenyong nais ninyong gawin. Ilagay sa isang tabi o lugar na hindi masisira. Mga hakbang sa pagbuo ng proyekto gamit ang larawan. Mag-isip ng recyclable materials na madalas makita sa loob ng paaralan. Mag-isip ng produkto na maaaring magawa
mula sa nakalap ninyong recyclable materials. Maaaring magsaliksik sa internet upang magkaroon ng ideya sa gagawing plano ng proyekto. Pumili ng proyektong kaya ninyong matapos sa loob ng 40 minuto. Gumawa ng plano ng proyektong napili. Gamitin ang susunod na pahina sa paggawa ng plano. Paghatian ang mga dapat gawin upang mabilis na matapos ang proyekto. Narito ang format, pangalan ng proyekto, layunin, materyales at kagamitan. Mga kasangkapang gagamitin, pamamaraan sa paggawa. Narito ang rubric sa paggawa ng plano ng proyekto. Para sa criteria, bahagi ng plano ng proyekto, nilalaman ng plano ng proyekto, guhit ng disenyo, materyales at kagamitan. Punan ang mga sumusunod, hakbang sa pagkalap ng mga materyales, paghahanda ng mga kasangkapan, hakbang sa pagbuo ng proyekto. Para sa inyong pagsusulit, gawain aktwal na pagbuo ng recycled project. Gawin ang proyekto na pagkasunduan gamit ang nabuong plano ng proyekto mula sa inyong worksheet. Hatiin ang bawat trabaho upang mapabilis ang paggawa ng inyong proyekto. Maging maingat sa pagbuo ng inyong proyekto upang maiwasan ang anumang disgrasya. Isulat ang makakalikasan kung ang pahayag ay wasto at X naman kung hindi. Una, ang mga recyclable materials ay maaaring makalap sa loob ng bahay, kapitbahay, daan, at basurahan. Ang pagsasegregate ay ang paghahalo-halo ng mga nakalap na materyales upang mas mabilis na magamit. Dapat linisin ang mga recycled materials bago gamitin upang masigurong maayos at ligtas ang mga ito. Ang pagsusuri ng mga kasangkapan ay mahalaga upang masigurong ligtas pa itong gamitin. Hindi na kailangan subukan ang mga kasangkapan kung mukhang maayos pa ang mga ito. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang, makakalikasan. Pangalawa, X. Pangatlo, makakalikasan. Pang-apat, makakalikasan. Pang-lima, X. Sagutin at unawain ang mga sumusunod na sitwasyon. Habang nangongolekta ka ng recyclable materials sa inyong kapitbahay, may isang kaibigan na nagbigay ng maruruming plastic bottles. Ano ang gagawin mo upang maging angkop ang mga ito para sa iyong proyekto? Napansin mo na marami kang nakolektang materyales mula sa basurahan. Ngunit hindi lahat ay nasa maayos na kondisyon. Paano mo isasagawa ang tamang pagsisegregate? Habang naghahanda ka ng mga kasangkapan, napansin mong ang cutter na gagamitin ay medyo mapurol. Ano ang gagawin mo upang masiguro ang kaligtasan at maayos na paggamit nito? Sa paggawa ng croquis para sa iyong proyekto, napansin mo na ang disenyo ay hindi magkasya sa mga recycled materials na iyong nakalap. Ano ang gagawin mo upang maayos ito? Habang isinasagawa mo ang paglilinis ng mga nakalap na bote, may napansin kang matitigas na dumi na mahirap tanggalin. Anong hakbang ang gagawin mo upang masigurong malinis at magagamit ang mga materyales? Iguhit ang heart kung ang pahayag ay wasto at broken heart naman kung hindi. Una,
Hindi mahalaga ang sukat sa pagguhit ng krokis ng proyekto. Pangalawa, ang sunod-sunod na pamamaraan ng paggawa ay mahalaga upang masigurong maayos ang resulta ng proyekto. Ang paglilinis ng mga recyclable materials ay hindi kinakailangan basta ito ay magagamit pa. Ang pagkakaroon ng maayos na layunin sa paggawa ay nakakatulong upang mas malinaw ang resulta ng proyekto. Hindi kailangang suriin ang mga nakalap na materyales basta't marami ang nakolekta. Narito ang mga tamang sagot.